Mga kapatid, buong taimtim ninyong naisin ang mga kaloob na lalong dakila at ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan, isang bagong awit-awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod, ipagkaloob mo sa aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay mapatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sabi ho sa isang kanta, kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang igawad sa pusong nahahapis, ang pag-asa'y para kong nakikita, at ang kaligayahay aking nadadama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa aking iyong ipahiwatig, kung wariin ko'y kay ganda ng langit,
at ang awit kung dinggin ay kay tamis. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kung napakanta ho kayo, alam ko na ho yung edad ninyo. Kung napakanta kayo, alam ko na malapit sa inyong puso yung awitin na iyon. Kaya tinula ko na lamang po at hindi ko na kinanta upang mas magbigay ng hustisya sa ganda ng kanta. Pero kung babalikan ko yung halimbawa ko, alam din ninyo yung pakiramdam na gaano man kaliit yung gawain, basta may pagmamahal, nagiging malaki. Nagiging malaki ang dating. Nagiging malaki yung parabang dating dun sa nagmamahal o dun sa minamahal. Kapag may pagmamahal, nag-iiba yung mundo. Kapag may pagmamahal, naiiba yung pakikitungo. Kapag may pagmamahal, naiiba yung kapaligiran. Kaya, yung halimbawa ng kantang yon, kahit konti lang, kahit kakarumpot lang, kahit konting pagtingin, dahil minamahal kita, nag-iiba yung pagtingin na iyon. Kahit konti lang yung pagtingin, lumalaki, gumaganda, at mas maganda ang dating dahil dun sa nagmamahal. Pero kung titingnan din po natin ito sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, lalo na dun sa paglalarawan ni Apostol San Pablo dun sa ating unang pagbasa. Lahat ng bagay mawawala. 3 bagay lang ang mananatili. At isa doon ay pagmamahal, pag-ibig. Kung titingnan ho natin yung karanasan natin, ano ho ang madaling ikwento? Ano yung madaling ibahagi? Hindi ba kabutihan? Hindi ba kagandahang loob? Kapag nagkukwento tayo ng mga magagandang bagay, kapag nagkwento tayo ng kagandahang loob, kabutihan na ginawa ng isang tao, ang gaan-gaan sa pakiramdam. Kaya, para bang kahit paulit-ulit nating ikwento yon, nagdadala yun ng ngiti sa ating mga labi, nagpapatibok ng ating puso, at nagpapagaan ng ating kalooban. Pero kapag nagkwento ho kayo ng isang bagay na nakakagalit, kapag nagkwento kayo ng isang bagay na para bang nakakatapak sa ating pagkatao o di kaya ay nakakapanggigil, hindi ba pagkatapos parang ang bigat-bigat ng pakiramdam natin? O di kaya parang sasabihin natin, ayoko na, kalimutan na natin yan, huwag na nating pag-usapan yan. Dahil kapag yun ang pinag-usapan, kapag yun ang dumaan sa ating kamalayan, kapag yun ang dumaan sa ating kaisipan, parang ang bigat-bigat ng ating puso. Gusto na lang nating kalimutan. Gusto na lang nating ipagsawalang bahala. Pero kung titingnan ho natin yung paalaala ni San Pablo, ang pagmamahal ay maraming mukha. Yung pagmamahal ay hindi lang basta yung pagtibok ng ating puso. Ang pagmamahal ay hindi lang basta yung kilig na nararamdaman natin. Kapag marunong tayong umunawa, kapag marunong tayong rumispeto, kapag marunong tayong magpakumbaba, kapag marunong tayong magpasensya, kapag marunong tayong tingnan yung sitwasyon ng bawat isa sa atin, kapag marunong tayong magpaabot ng ating kamay, kapag marunong tayong makinig, kapag marunong tayong tumingin hindi lang sa mga sarili natin, kundi tingnan yung sitwasyon ng bawat isa. Tingnan yung kinakailangan ng ating kapwa. Yun ang mga pagkakataon, yun ang mga mukha ng pagmamahal. Kaya, kapag tinitingnan natin yung gawain ng ibang tao na magagandang bagay, nagpapagaan sa ating kalooban. Pero, sana dumating din ang pagkakataon na tayo rin yung maikwento ng iba. Dahil, naging mukha din tayo ng pagmamahal para sa iba. At yun din yung pinapakita at tinuturo ni Jesus sa ating ebanghelyo. Dumating ang Diyos sa piling natin, hindi isang nagmamalaking Diyos, kundi isang Diyos na nakipamayan sa atin.
Isang Diyos na naunawaan yung sitwasyon natin. Isang Diyos na alam yung karanasan ng pagiging tao. Isang Diyos na alam at naunawaan kung anong pinagdadaanan natin. Kung ang Diyos na makapangyarihan, kung ang Diyos na napakalaki ay nagpakamaliit upang tayo'y makapiling. Ibig sabihin din nun, wala tayong karapatan na magmalaki laban sa ating kapwa. Wala din tayong karapatan na manhamak at manliit ng ating kapwa. Dahil kung tayo tunay na mga Kristiyano, ang magiging mukha lang natin ay mukha ng pagmamahal. At maaaring samot-sari ang mukha ng pagmamahal na iyon. Pero kung nagiging malinaw sa atin kung papaano natin ipapakita yung mukha na iyon, hindi na lamang basta mukha ng pagmamahal, hindi na lamang basta mukha ng pusong tumitibok, kundi mukha ng Diyos yung maipapaabot natin, yung mukha ng Diyos ang maipapahiwatig natin para sa ating mga kapwa. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.